DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa ganap ng alas 4:05. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Pecha Corpus, ako po si Jackie Resio. Ang pangalan mo? Jackie Resio po. Jackie Resio. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, 8 ng buwan ng Agosto. Aba, 8-8 pa lang ngayon. Perwisyo ng oil spill sa Bataan sa mamanging isda. Umabot na sa mahigit 78 million pesos ayon sa Department of Agriculture. Partido Federal ng Pilipinas at Nationalist Party Sani Buerta para sa May 2025 elections. Wow, dami na nila sa Partido Federal, ha? Halo-halo na. Ayan. May NPC pa dyan. Meron pang Lakas CMD. Samantala, economic chacha tuloy na isusulong sa Kongreso. Hirit na term extension naman, hindi papayagan. Mga bodyguard at iba pang alalay ng mga opisyal ng gobyerno lilimitahan sa Senado sa budget hearings. Pangulong Bongbong Marcos binalaan na parurusahan ang mapasaway at korap na mga pulis. Abay, dapat lang, Mr. President. Samantala, Pastor Kibuloy at iba pang tauhan nasa loob lamang ng Kingdom of Jesus Christ compound ayon sa PNP. Yung mga asis ni Pastor Kibuloy, freeze na rin. Dating PDEA agent Jonathan Morales, hinatulang guilty sa kasong perjury. SUV biglang nagliyab sa ibabaw ng EDSA Ortigas flyover. Driver nakaligtas. Wow. Anong tatak ng kotseng yan? Ba't nagliyab bigla? Samantala, mga benepisyo kay two-time gold medalist Carlos Yulo. Nadagdagan pa, ang Philippine Airlines. Si Kapitan Lucio Tan magbibigay daw ng lifetime free flights. Kasama kay international flight dito? Bakalakay. Samantala, magkakapatid na magkakapatid na C ng property giant SM Group nananatiling pinakamayamang pamilya sa Pilipinas ayon sa Forbes Asia. Oh, I see. Sa detalye ng ating mga balita, umabot na sa 78.69 million na pesos ang nawalang kita ng mga mangingisda kasunod ng ipinatutupad na fishing ban sa mga karagatang apektado ng oil spill sa probinsya ng Bataan. Ayon sa Department of Agriculture, nasa mahigit 28,000 na mga mangingisda ang hindi na kumikita dahil sa nangyaring oil spill sa karagatan sa bahagi ng Bataan na umabot na hanggang Ternate, Tanza, Noveleta at Rosario, Cavite. Kaya naman inihanda na ng Department of Agriculture at iba pa ahensya ng pamahalaan na bigyan ng fuel subsidy, mga ipapamahaging fingerlings at fiberglass boats bilang tugon o tulong sa mga problemadong mga mangingisda. Sa panig naman ng BIFAR, namigay ang ahensya ng family food packs sa libo-libong mga mangingisda sa Cavite pa lamang. At nagpabot din ng tulong sa pamagitan ng family food packs ang DSWD. Itong nakalipas na linggo at under assessment naman
ang pamimigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Samantala, magandang hapon, Lakay. Diyan ka na pala. Itinakda ng Senado sa August 30 ng pagdinig sa nangyaring pagtaas o pagtagas ng langis sa Bataan noong July 25. Ang hakbang ay mula sa inisyatibo ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kaugnay sa oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova. Sa kanyang Senate Resolution 1084, sinabi ng mambabatas na aalamin sa pagdinig ang lawak ng pinsalang idinulot ng insidente sa kabuhayan at maging sa marine ecosystem. Partikular na tinukoy ni Tolentino ang livelihood ng mga mangingisda sa mga apektadong coastal communities sa Cavite, Bataan at ilang bahagi ng Batangas at Bulacan. Ang pagdinig sa Bataan oil spill ay isasagawa ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Samantala, magkakaalyado na ang Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang Nationalista Party ni dating Senador Business Tycoon Manny Villar. Ginawa ang ceremonial signing ni Senator Mark Villar, National Director ng Nationalista Party, at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo bilang National President ng Partido Federal. Sa talumpati ng Pangulong Bongbong Marcos, sinabi nito nga mahalaga ang pagkakaisa ng mga lider para sa kapakanan ng mga mamamayan. Hindi na ba kasama ang hugpong ni Vice President Inday? Isa lamang anya ang hangarin ng dalawang partido at ito ay ang pagtibayin ang pundasyon ng bansa para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Samantala, nanindigan ng Kamara sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, isinusulong umano sa ilalim ng Resolution of both Houses No. 7 ang economic provisions ng saligang batas para makatulong sa ating ekonomiya. Sa panukalang economic tsa-tsa, pinaamyendahan ang mga restrictive provisions ng 1987 Constitution tungkol sa public utilities, education at advertising sector. Sabi ni Dalipe, ang bersyon ng Kamara ng Economic Tsa-tsa ay naisumite na sa Senado kasabay ang pag-asa na aaksyon ito ng aaksyonan ito ng mataas na kapulungan. Dahil dito, sinabi ni Dalipe, wala ng pag-asa na makausad ang anumang tangka para isingit ang panukalang term extension. Samantala, hindi na papasukin, bawal na. Bawal na Senado ang mga bodyguards at iba pang alalay na opisyalis kapag nagsimula na ang budget hearing. Ayon kay Senate President Chis Escudero, secured naman ang gusali ng Senado kaya hindi na kailangan pang papasukin ang mga bodyguards. Tama nga naman ha? Hanggang sa labas na lang. Lilimitan lamang anya ang mga dadalo sa hearing batay sa o base sa imbitasyon ng Legislative Budget Research and Monitoring Office. Paliwanag ni Senate President Escudero, kulang ang 8 committee rooms na kanilang gagamitin kapag nagsabay-sabay ang mga hearing. Kaya't kailangan limitahan ang bilang ng mga resource persons at hindi na sumama ang mga bodyguards na magipagsiksikan pa sa maliliit na kwarto. Magsisimula ang briefing ng Development Budget Coordination Committee ng mga senador sa Agosto 14. Samantala, maparurusahan ng mga pasaway at korap na pulis. Yan ang babala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga tauhan ng Philippine National Police kasabay ng ika-123 anibersaryo ng police service sa bansa. Sa kanyang talumpati sa PNP headquarters sa Campo Crame, hinimok ni Marcos Jr. ang mga tauhan ng hanay na maging transparent sa kani-kanilang serbisyo. Ginawa ng Commander-in-Chief ang mensahe pagtapos papurihan ang
pagbaba ng bilang ng krimen sa liderato ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na nagpatupad ng pinaigting na presensya at foot patrol sa mga komunidad. Batay sa report ng Internal Affairs Service, mahigit na sa 6,000 pulis ang kinasuhan ng kasong administratibo sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Samantala, kinumpirma ni Police Region 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na nasolve lamang ng Kingdom of Jesus Christ compound ang leader nitong wanted na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay General Torre, kabilang sa kanilang mga informante ang ilan mismong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Maliban kay Kibuloy, nasa loob din umano ng 30 hektaryang compound. Laki pala ha. 30 hectares sa Davao ang 4 pa niyang kapwa wanted sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse. Matahandang nauwi sa karasan ang pagsisilbi ng mga pulis ng arrest warrant sa parang mga ari-arian ng religious group. Aminado naman si General Torre na hamon pa rin sa kanilang hanay ng kapulisan kung paano gagawing mapayapa ang muling pagtatangang pasukin ang nasabing compound para arestuhin, isilbi ang arrest warrant laban kay Pastor Kibuloy at sa kanyang mga kasamahan. Kaugnay ng balitang yan, naglabas ng freeze order ang Court of Appeal sa pera't ari-arian ng wanted na pastor na si Apollo Kibuloy. Sa desisyon ng CA, may nakita silang matibay na ebidensya na nag-uugnay sa mga iligal na gawain nito gaya ng qualified human trafficking, sexual and child abuse, bulk cash smuggling, money laundering at marami pang iba. Dahil sa freeze order, hindi na maaaring galawin ni Kibuloy ang kanyang pera at assets, maging ang pera ng Children's Joys Foundation, isang organisasyon sa loob ng compound sa Davao City. Kasama rin dito ang mga bank account ng mga individual na kaalyado ni Kibuloy tulad ni Maria Teresita Dandan, Helen Panilag, Pauline Canada, Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semañez, Jacqueline Roy, Alona Santander at Marlon Acobo. Isinumpa ng Anti-Money Laundering Council ang petisyon sa CA upang matiyak na hindi magagamit ng religious leader ang pera habang nakabinbin ang kanyang mga kaso. Samantala, ipinagutos na ni Bureau of Corrections sa Director General Gregorio Katapang ang modification ng training courses para sa mga Bucor personnel. Yun ay Katapang pahayag bunsod ng kakulangan ng mga bagong recruit para sa mga technical positions na may highly technical qualifications. Ay kay Jan Katapang, iiklaan na sa 1.5 buwan ang kanilang training mula sa 6 na buwan at lilimitahan na ang training sa executive training courses para mawala na ang nakapagod na physical activities. Aba, kailangan yun, General. Limitado na lang anya ang kanilang pagsasanay sa orientation sa mga mandato, mission at vision ng Bucor. Gayon din sa prison rules and regulations, duties and responsibilities. Sinabi pa ni Katapang na hindi na rin iobliga ang sport military haircut. Pero dapat anya ay short o maikli lamang ang gupit. Aminado ang Bucor chief na kulang sila sa mga doktor, nurses, pharmacist, guro. Bakit lang din ang guro sa Bucor? Dahil sa counselor, sa pari, ayan, at iba pang higher technical professionals dahil sa mabigat na physical activities sa kanilang mga training.
Sa iba pa ang balita, hinatulang guilty sa kasong perjury si dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA agent Jonathan Morales. Nag-ugat ang kaso sa pagbibigay ni Morales ng maling testimonya laban sa dalawang drug suspects na sina Albert Shua at Aaron Tan noong 2011. Matapos ang ilang buwan ay binawi nito at binaligtad ang salaysay at sinabing pinilit lang siya ng kanyang superior, bagay na hindi naman pinaliwalaan ng korte. Hinatulan ng Municipal Trial Court in Cities Branch 4 sa San Fernando City, Pampanga ang dating PDEA agent ng guilty beyond reasonable doubt na may sentensyang 4 na buwang pagkakakulong at multang 1,000 piso. Matatanda ang tinawag ni Pangulong Marcos Jr. na professional liar si Morales matapos idawit ang presidente sa PDEA leaks, aktres na si Maricel Soriano at iba pa. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Nako, isang SUV biglang nagliyab sa ibabaw ng EDSA Ortigas sa flyover. Aba, anong kotse yan? Anong sasakyan yan? Pero mabuti na lamang at mabilis nakatalon yung driver. Ligtas! Samantala, mga benepisyo kay two-time gold medalist sa Carlos Yulo, aba, nadagdagan pa, ha? Ang Philippine Airlines magbibigay ng lifetime free flights. Kasama na kayo rito ang international flights. Samantala, magkakapatid na C ng property giant SM Group, mga anak ni delayed Henry C, nananatiling pinakayamang pamilya sa Pilipinas ayon sa Forbes Asia Magazine. Uy, naku, sayang ticket ko rito, Miss Teya, ha? Bakit naman? Aba, yung concert ni Taylor Swift sa Austria. Ayan, sayang, may ticket pa naman na ako, ha? Biglang kinansela. Benta mo na lang lakay. Refund dyan. Ayan. Refund. Dahil sa terror plot, ayan, may mga nahuling dalawang suspect na hininalang magsasagaw din sila ng terorismo. Ayan. Panggugulo at maaaring pagpapasabog ng bomba sa concert ni Taylor Swift. Naman, delikado yan. Ano? Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Doktora Isa Suntay, alas 4:24. Flash Report. Flash Report. Oras, Congressman Brian Yamsuan, alas 4:30. Naku, may nangyaring lindol, ha? Malakas na lindol, 6.9 ang magnitude ngayong hapon. Abay, alamin nga natin kay Director Teresito Bacolcon ng FIMOLS kung tayo ba ay apektado, may warning ba ng tsunami? Ayan, Director Bacolcon, sir, magandang hapon po. Yes, sir. Magandang hapon din po sa inyo, sir. Ayan, Director Bacolcol, sir. Una po, ayan, kumusta po ang sitwasyon dun sa southern part ng Japan na niyanig ng lindol? Yes, kanina meron tayong magnitude 6.9 na lindol sa Japan. And medyo malalim ito, 33 kilometers. Kaya po tayo ay base po sa mga data ay wala daw po threat ng tsunami. So, nag-issue po tayo ng no tsunami threat sa Pilipinas. And in fact, pati yung Pacific Tsunami Warning Center ay nagbigay din ng advisory na walang tsunami. Hindi ba ramdam sa Northern Luzon, sir, ang malakas na lindol sa southern part ng Japan? Hindi, malayo po. Malayo. Hindi po ito maramdaman, yes, hindi po ito maramdaman sa Northern Luzon. Mm-hmm. Ayan. So ano pa ang update sa Japan, sir? May mga napinsala po ba sa lindol na ito? So far, wala pa kami nakukuhang additional information. Yung medyo malalim po kasi 33 kilometers, so I don't think magkakaroon po ito ng mga damaging effects. Kung malalim po, hindi walang masyadong makapinsala. Mm-hmm. Yes, that's right. Kasi
seismic energy kasi habang nagta-travel yan towards the surface ay humihina. So kapag malalim yung pinagalingan niya, pagdating yan sa ibabaw ay mahina na. Pero itong report na merong aftershock ba ito? Abay, may kasunod doon na lindol mas malakas pa, magnitude 7.1. Yun yung inaano namin, sir, kasi baka this is just the 6.9 and then revise nila to 7.1. Kailan po tayo dapat maghanda kung sakali pong merong ganitong kalakas na pagyanig sa ibang lugar dito sa Asia? Kapag may part tayo ng Pacific Tsunami Warning Center, so kapag for example may malakas na lindol sa parting Taiwan or sa parting Japan, nakaka-receive po kagad tayo ng information and saying or advisory galing sa Pacific Tsunami Warning Center saying pwede ito mag-generate ng tsunami. Director, so ngayon, nakatanggap kami ng information and sabi wala pong tsunami. Buti naman Director Bacolcol, sir, ang dami ng high-rise building ngayon dito sa atin. Correct. Yung bang lakas ng lindol na 6.9 o 7.1 magnitude, kakayanin ba ng mga high-rise buildings natin sa Metro Manila, Director, sir? Well, yung sinasabi po natin sa West Valley Fault, it's capable of generating mag 7.2. And yung mga buildings na natin na nakatayo or tinayo after 2000 ay medyo earthquake resilient na kasi it was during 2000 na incorporate na sa building design yung location ng mga active faults natin. So when the engineers designed the buildings ay ang assumption nun is these buildings are able to withstand an intensity 8 earthquake. Intensity 8? Itong mga reclaim areas dito sa kahabaan ng Roas Boulevard, Director Bacolcol, sir, safe po ba itong mga matataas na building dito? Yung yung mga reclaim areas, pwede kasi magkaroon ng liquefaction. Dito sa strong shaking, yung tubig tumataas. Pero yung may engineering intervention din lang po yan, alam ng mga engineers kung ano gagawin, dapat naka-anchor sa bedrock yung mga buildings natin na tinatayo natin sa reclaim area. So, may engineering intervention din naman po yan. So, yung mga nasa reclaim areas safe. Safe, magsusway lang. Ayan. Sasayaw. Yes, that's right. Kung naka-anchor po yan sa bedrock. Ganun po ba? O, yan. Okay, Director Bacolcol, sir, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Maraming salamat dito sa inyo, sir. Director Teresito Bacolcol ng FIBOL. Daming bayan. So, para sa mga nagtatanong, wala pong tsunami alert at hindi rin po ramdam dito sa northern part ng Luzon. Daming. Teka muna, bakit ang daming bayan? Good morning, Lakay. Break time tayo Balikan natin ang detalye natin ang balita. Nagliyab naman. Naku, Diyos ko, ha? Nagliyab ang isang SUV na northbound lane ng EDSA Ortigas kaninang umaga. Anong sasakyan ito, Lakay Ray? Kulang yung datos. Ayan ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, MMDA. Ayan po mahabingan sa video. Kalat na rin sa social media. Ayan. Nangyari ang aksidente kaninang alas 9 ng umaga. Kaninang umaga pa pala ito. Kaya tanghali, ha? Na nagdulot ng matinding traffic sa mga motorista. Maswerte namang nakaligtas ang driver ng sasakyan na SUV na Mazda. Ayan. Mazda pala. Anong plate number, ha? At isinailalim na sa medical examination ang driver. Magaling yung driver. Mabutit nakatalon siya kaagad. Correct. At mabutit hindi nag-malfunction yung electrical niyan, ha? Oo, Lakay. Nakalabas pa, di ba? Nakalabas pa. Ayan. Kasi meron din ako nakita sa social media na may mga pala si Miss Teya Lakay? Na mamatay sa aksidente na naka-seatbelt. Dahil minsan pala pagka na-aksidente naglalak din pala yung seatbelt, ha? Oo, hindi ka pagka na-aksidente ganyan o kaya nasunog halimbawa, naglalak hindi matanggal yung seatbelt. Oo.
Kaya may ipinapakita dun sa ano na isa na Paano? ang halimbawa mangyari po yun, sana huwag naman. Naglock yung seatbelt po mga kuya, mga ateng, mga misis. Ang gagawin po ay isasagad ng paatras yung upuan mo. Ayan. Opo, automatic pa naman laki. Medyo matagal. Ayan. Mga 5 seconds sakay. Yung paatras. Oo, bago maka-atras. Pagkatapos, i-recline mo ng todo. Naku, mga 7 seconds pa yung lakay. Ayan. Pagkatapos, dahan-dahan mong hugutin yung seatbelt. Ayan. Okay. Kasi kung biglaan, ano yan, maglalak Maglalak na yan. naman, magjajam na naman So, yan. kailangan yung paghugot ng seatbelt, dahan-dahan. Swabe lang. Oo, pagka maluwag na, ayan, Tsaka saka pala na lalabas. Ayan. Oo. So, ganun po ang tip. Ayan, nakita dun sa social media. Kaya pala yung iba laki mas gusto pa rin yung manual. Oo. Yung mechanical yung pag-recline ng upuan. Samantala, inimbestigahan ng Bureau of Fire ang sanhi ng sunog ng nasabing SUV. Ayan. Akala ko imbestigahan ng Mazda company, car company. Bakit nasunog yung SUV na ito? Oo, bigla daw may umusok sa hood lakay eh. Oh, Ano kayang cause nun? baka nag-overheat o kaya walang tubig. Ayan, kaya dapat chinecheck din yung ano, ha? Yung mga kuya, mga drivers, ha? Ayan, dapat chinecheck yung tubig, langis, gulong, ayan. Or baka lakay. Oil, yan, ayan. diba? O kaya, baka naman merong improvements na ginawa sa sasakyan na hindi authorized ng manufacturer. Baka masyadong nalagyan ng mga wangwang, mga Oo, mga blinkers. kung anik-anik, di ba? Pampaganda ng sasakyan. Well, di natin alam yan. So, anyway, basta ingat po. Correct. Samantala, pinagsusuntok, sinakal at hinampas pa ng Teka helmet. muna. Ano yun lakay? Mazda CX series. Aba, maganda yan, ha? Oo, medyo modelo yun, di ba lakay? Bago yan, ha? Ayan. Nakita ko nakaparada sa harapan natin minsan yan. Kanino yung Kanino Mazda ba yun? CX Sa dati series kong boss na yan. ata yan, boss eh. Ganun ba? Ay, hindi pala. Kay Hyundai Willie? pala yun. Hyundai na pala siya. Hyundai na si Willie. Iba pala. Mga Hyundai, ginagawa ng ano ngayon yan. Barco de Guerra. Ayan. Wow! Binili ng ng Philippine Navy yung controversial ngayon na ine-expose ni Senator Trillanes. Naku po. Basa. Hinampas pa nga ng helmet ang isang punong barangay sa Tacloban City dahil sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ayon sa report ni RH32 Jimmy Angay-Angay, nagalit ang residenteng hindi na isama sa listahan ng benepisyaryo sa biktimang si punong barangay Evelyn Magalona. Nangyari ang pambubugbog sa harap ng tindahan ng biktima na agad namang isinugod sa ospital. Samantala, nilinaw ni Magalona na nasa listahan naman ng AKAP ang suspect pero under validation pa. Pinaghahanap na ng mga pulis ang suspect na planong kasuhan ng punong barangay. Ang babargas, ha? Samantala sa ating mga reports, natin report mula sa Malacanang. Ano ang latest kay Pangulong Marcos sa Mislet? Aba, ang Pangulo, ha? Ang Pangulong Bongbong Marcos na nawagan sa mga politiko na isang tabi ang mga away para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ayan. Kala ko panawagan ng presidente. Ano lakay? Iwasan ng korupsyon. Iwasan ng korap. Kasi mga jails ngayon, abay may mga panawagan na sa presidente. Ayan. Kailangan daw magkaroon ng political will ang presidente at pigilin ang grabing bumabahang korupsyon ngayon. Ayan, Paldo-palduhan ba ngayon lakay? Flood control projects pinagkakitaan. Bumaha nga siguro ng salapi. Sa bulsa nila. Ay! Arrest number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay ni Seiya, kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sang-ayon ang mga lider ng iba't ibang partido sa politika na ang pagkakaisa ang susi para matupad ang pangarap ng mga Pilipino na magandang buhay. Sinabi ito ng pagkakahan ng alyansa ng Partido Federal ng Pilipinas at Nationalista Party. Kaya naman sa kanyang talumpati, nanawagan si Pangulong Marcos sa mga politiko na isantabi ang mga pagkakaiba at unahin ang interes ng taong bayan. Katwiran nito, kung palaging magkokontrahan o mag-aaway-away, ay mauubusan lang sila ng panahon, ng enerhiya at resources at
sa pagtutok na mapabuti ang bansa at baguhin ang buhay ng mga Pilipino. Sa mensahe naman ni NP Chairman at dating Senate President Manny Villar, sinabi nitong sa kabila ng magkakaibang paniniwala sa politika, ang mahalaga ay mayroong iisang pananaw sa bansa. Kailangan anyang patunayan sa sambayan ng Pilipino na kayang isantabi ang mga pagkakaiba para sa kapakanan ng bayan. Ito si Lester Tiso para sa DZRH. Yes, Lakay? Di ba naambus ang presidente kanina, naambus interview? Ayan na. Ala na ba talang pag-asang magkabati at magsanib ulit ang Partido Federal at ang hugpong? Ayan na. Malabo na magsama ang kulay pula at kulay berde. Pasko pa naman. Walang interview kay Presidente Lakay kanina eh. Ayan. Okay, so parang ano na ngayon ang Partido Federal, Miss Let, ha? Parang rainbow coalition ni Manong Joe de Venecia ng ano. Halo-halo na. Oh. Aglalaok na ba? Abay, ang dami ng partidong sumanib na sa sumama na sa alliance ng Partido Federal. Nationalista Party, Nationalist People's Coalition, ano pa yung dalawa? NUP Lakay. NUP, Nationalist, ano yung NUP? National Unity Party. Unity Party. Akala ko National University of the Philippines. Ano pa? Ayan, ano yung pang-apat? Lakas CMD. Ayun, Lakas CMD. Oo. Abay, hugpog na lang ang kulan, tsaka Liberal Party, ayan. Ayan wala nang maglalaban-laban. Ayan. Unity na talaga yan. Pipilian na lang kung sino ang tatakbo, ha? Na walang makakalaban sa eleksyon. Kaya lang sa national lang ito siguro, Miss Celeste, paano sa local? Ang hirap yata niyan. Kasi sa local, magkakaiba din talaga yung mga partido. Okay. Pero para kay Presidente, buo na ang pinakamalaking political bloc kasunod ng alyansa ng PFP sa Nationalista Party. Ayan, kaya lang ba't si Senator Mark Villar lang nandun kanina? Wala si Senator Manny Villar at si Principal. Nandun na kayo. Nandun din ba sila? Ayun. Hindi lang nasipatan Lakay. Ayan. Buwabata ang batang-bata ang Senator Manny Villar. Parang walang kakupas-kupas. Ayan. Sino ba ang tatakbong senador mula sa NP na mula sa Villar family? Oo, Lakay. Ang binanggit kanina ng kanilang spokesperson, si Congressman Ace Barbers, ay si Deputy Speaker Camille Villar. Si Camille. Yung babae. Si Camille. Bunso yata yun. Si Camille, di ba? Si Principal, ayan, graduating na siya, na senador. Anong tatakbuhin? Wala pang binabanggit Lakay. Akala ko tatakbo mayor. Mayor Malakay? Ng Las Piñas? Ito naman ang papalit din sa saan? Pwede rin. Pero sabi ng aking buwit pa, baka na tumakbong mayor sa Villar City. Bago na pala Lakay. Iba na. Ayan. Baka tumakbong congressman pwede. Ayan. Si Senator Manny Villar, wala nang balak tumakbo. Wala Lakay. Ang binanggit kanina si Deputy Speaker Camille Villar, si Senators Amy Marcos at Pia Cayetano. Oo nga pala, NP nga pala si Manang Pia at saka si Manang Amy. Akala ko ba si Manang Amy KBL? Ano KBL? Luma na yun KBL, ayan, Kamatis Bagoong Lasuna. Wala na yung KBL, Ayan, Kilosang Bagong Lipunan. Okay, maraming salamat, Miss Letta. Balik sa inyo sila kay at Miss Dea. Samantala, Vice President Sara Duterte bibigyan ng pagkakataon ng Kamara na sagutin ang mga issue kasabay ng pagtalakay sa 2025 budget ng Office of the Vice President. I-detalye mo RH12, Milky Riganan. Manang Milky. Kaya Lakay, bibigyan ng pagkakataon ng Kamara si Vice President Sara Duterte na masagot ang iba't ibang mga issue sa sandaling humarap ito at sumalang sa budget hearing ng 2025 budget ng Office of the Vice President. Sasalang sa August 15 sa budget deliberations ng Kamara ang budget ng OVP para sa susunod na taon. Matatandaan na pinagpapaliwanag ni Manila Representative Joel Chua
si VP Sara kung bakit pinilitan nito na ituloy ang biyahe sa Germany kasama ang kanyang pamilya noong kasagsagan ng bagyong Karina. Sa panig naman ng Makabayan Block, nasayang umano ang mahigit 2 taon sa liderato ni VP Sara ang DepEd na sana ay pinagtuunang pansin para maayos ang education crisis sa bansa. Ngayong 2024, umaabot sa 2.385 billion pesos ang budget ng OVP. Wala pang eksaktong halaga kung magkano naman ang 2025 budget ng OVP pero sinabi na ng Department of Budget and Management na hindi nag-request ng intel at confidential funds ang Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ako si Neil Crigunahan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Babalikan po natin ang detalye ng ating mga balita. Abay, yung pag-freeze sa mga bank accounts at assets ni Pastor Kibuloy, dapat lang ayon kay Senator Risa Hontiveros talaga, ha? At PNP air assets naman ng otoridad ng pulisya, ha? Naka-ready daw sakaling tumakas si Pastor Kibuloy gamit ang air assets. Ayan. Helicopter. May helicopter ba si Pastor doon? Alam ko may private jet siya ha? Wow. Kaya lang wala namang runway doon sa loob ng saan siya tatakas doon. Ayan. Siguro helicopter kung air asset. Samantala, Filipina weightlifter Elrin Ando tatangkain na dagdagan ang medalya ng Pilipinas sa Paris Olympics. Wow. At ang girlfriend natin mga kuya ha, si Bianca Pagdanganan ha. Abay sana maka silver man lang o bronze ha. Pero yung gold mukhang malabo na yata ha. Bakit lakay? Pumalo na ba? Oo naman. Wow. Kaya lang medyo malayo dun sa mga nasa unahan. Ayan. Pangasinan Mayor Bayambang Pangasinan Mayor Nina Jose Quiambao may babala sa mga tinatawag niyang Itchy Girls. Makate. Na tila umaaligid daw sa kanyang mister na si Mr. Cesar Quiambao, ang may-ari ng Stradcom na nag-provide ng IT sa LTO. Talaga. Selos si Mayora. Selosa? Bakit? Gwapo kasi yung asawa tsaka bilyonaryo kaya lapitin ha? Ang detalye po ng balitang yan, teka muna, batiin natin muna na happy birthday. Pasalamatan natin dahil nagpa-almusal at tanghalian kanina at baka meron pang hapunan. Ayan. Maraming salamat din sa Katunying sa catering. Ayan. Wow! Abay, may lechon na rin pala si Katunying, ha? Buong lechon lakay o lechon kaya lang belly? yung, ayan, sabi niya, tikbaw lang kayo aking lechon. Ayan, cholesterol free. Ayan. Ba? Katunying yan. Ayan. Kaya lang pumilis ako ng balat nakita ko sa ilalim Ano? Made in Baclaran, Lydia's Lechon. Repack pala. Happy birthday kong Angelo Palmones at Kuyang Mano Villarica Pawn Shop. Ayan. At Berusipol Gerard Ceballos, happy birthday. Ating Jackie Kalinisan, Kuyang Jerry Marinas. At Bong Labog, happy birthday. Ating Star Ann Pastrana. At binabati natin si yung pamangkin natin na Kuyang Rolly Masangkay ha. Abay Lolo Rolly Senior. Brittany, parang pangalan ng condominium to. Brittany Ann Masangkay. Binabati ni Junior Warden Rolly Masangkay. At saka si Lolo Rolly ng Batangas At kay Lola Virginia Cruz. Ayan. Virginia Cruz, asan na yun Kuyang Peter Ungson? Mandapat, ayan. Aking pakibata, aking ina na si Virginia Cruz Mandapat, 91 years old. Wow! Pagbati mula kay Kuyang Peter Ungson. At happy birthday din kay Philip Corpus ng Santiago City. At happy birthday in heaven kay Apo Danny Javier ng Apo Hiking Society.
At happy wedding anniversary kay Noble Boying and ating Sheila Contrebida. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 8 minuto bago mag-alas 5. RH Break Time! Balikan natin ang ating mga reports, pero batiin ko lang itong isang pamangkin natin, si Aurea. Ay, Aurea Faith Fermin. Binabati ni Kuyang Yusek ka ba, Kuyang Aldrin, o Asek? Ayan. Asex, ayan. Dami. Asek Aldrin Fermin. Happy birthday, Aurea Faith. Ganda naman ang pangalan. Aba, dalagita na pala ito, ha? Ayan. At binabati natin si Pastor Boy Katipay ng Navota sa Fishport. Kumusta ka na pare ko, parang Boy? Kasi si Pastor Manny Galdo at Pastor Manny Kupon. At binabati natin si Dr. Ruel Aguila at Mr. Michael is my guy. Ang parisan daw ng dollar ngayon, Magkano? nagsara sa 57 pesos and 31 centavos. Ba? Lumalakas ang piso kumpara sa laban sa dolyar. Kasi ano daw, kaya dapat daw manalo si Trump. Ayan. Kung si Trump ang mananalo, sabi niya, walang war, walang gera. Ayan. Peace on earth. Peace on earth. Alamin natin, report mula kay Raymond at Paas pag-freeze. Sa Mabaoy, good morning, magandang hapon, Kuyang Noble Martin Uzaita, ha? Ayan. Abay, kumusta ang kumare mong Mayor Alice Guo, ha? Baka nasa farm mo na, Kuyang. Ayan. Tingnan, baka nasa farm mo na sa Batangas. Pag-free sa mga bank accounts at assets ni Pastor Apollo Kibuloy. Deserve ng pastor. Dapat lang, ayon kay Senator Risa Hontiveros. Aris number 28, Raymond at Pass, please come in. Raymond. Ayan mo. Ni, Awanan. Ayan. Si Edniel. PNP Air Unit handa sakaling tumakas si Kibuloy gamit ang air assets. Private taxiway patungong Davao Airport. Idatali mo RH52, Edniel Parosa, Edniel. Ni, awanda. Saan yung mga report? Na Tolfu. Jackie O. Ha? Diyosa. Ayan. Subukan natin si Noche. Ayan. Andyan si Noche. Ha? Naputol daw. Sinong tawagan natin? Raymond uli. Ayan. Abay, pag-freeze sa mga bank accounts ni Pastor Kibuloy at mga assets, dapat lang. Ayon kay Senator Risa Hontiveros. Raymond, please come in. Raymond. Ay, apo. Samantala, marami pa rin plaka ang hindi pa na ipamahagi sa mga motorista. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, may mga car dealers pa rin daw na hawak pa rin ang plaka ng mga sakyang nabili noong pang taong 2023. Talaga? Kalampagin nyo, Asek. Sabi ni Mendoza, naglabas na sila ng show cause order para sa mga taon ng LTO at car dealers upang malaman kung bakit iniipit pa ang mga plaka ng mga sasakyang ibinenta. Narito si LTO Chief Vigor Mendoza. Araw-araw may pinupuntahan po akong dealer. Kasi talaga makaawa na kami sa dealer. Marami na tayo na penalize sa dealer. From fines to suspension. Kailangan talaga ilabas nila yung mga plakang yan. Baka maluma yan. Ayan. Makupi-kupi lang. Baka mantik, kalawangin yan. Magi-antik na. Wala na, di mapakinabangan. Samantala, pinag-aaralan na ngayon ng LTO ang pagpapalawig sa kanilang e-patrol services sa mga susunod na buwan ng 2024. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, layon nitong ilapit nga sa publiko ang malalayong barangay sa kanilang serbisyo. At
Nasa linya na natin lakay si Edniel Parrosa, PNP Air Unit handa sakaling tumakas si Kibuloy gamit ang air assets. I-detalye mo, RH52, Edniel Parrosa. Edniel? Lakay at Mistea, handang Philippine National Police na gamitin ang air unit nito para masukulong nagtatagong si Apollo Kibuloy na wanted sa qualified human trafficking at child sexual abuse. Ayon kay TNT Davao Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, armado ang helicopter ng pulisya na maaaring gamitin sakaling subukan talaga ng puganting pastor ang pamahalaan. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni Torre na may 4 na helicopter, 2 aeroplano itong Kingdom of Jesus Christ compound ni Pastor Kibuloy, kung saan pinaniniwalang nagpuputa itong pastor at 4 pang kapwa akusado. Paliban sa sariling hangar sa loob ng 30 hektaryang property. May hangar siya doon? May rin umanong correct lakay, may private ding taxiway. Wow. Patungo sa Davao International Airport, itong nasabing compound. Kahit isinuko na sa kahap ang lisensya ng Apollo Air o yung aeroplano at air assets ni Kibuloy, naniniwala si Torre na posible pa rin subukan ni Kibuloy na tumakas gamit ang air assets. Sa katunayan, natunugan na nga umano nilang pinalipad ng religious group ang isa nitong chapter bago na alerto ang airport authorities. Pakinggan natin si General Torre. What will prevent them from actually just ignoring all the rules and just like what they're doing right now and make it fly? Kasi 2 weeks ago, nakita namin na isang helicopter, lumabas, lumipad eh. Although, in-alert namin ng airport authorities, binaba naman nila kaagad. At ang sinabi nila ay pinapower up lang. Ang tinig ni Police Brigadier General Nicolas Torre III ng Davao Regional Police Office. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Aba, nagpalipad na helicopter, ha? Baka practice. Ayan. Practice, ayan. Baka mabiglang gabi, madaling araw. May bumiyahe lakay? Oo, may bumiyahe dyan. Happy birthday, Kuya Alan Rafael ng Kadulans number 278. Binabati ng mga brethren sa Soksar dyan. Assalamualaikum. Warak matulang mga kuyang. Samantala, report mula kay Noche Cacas, isang centenarian na lola sa Muntinlupa City, tumanggap ng cash gift na 100,000 pesos. Ang sikreto doon ni Lola, kaya humaba ang buhay, abay madalas kumain ng lechon at liempo. O, kita mo nga yan. Baka naman kinakain itong lechon ni parang Darly De Roca, yung lechon ng Aling Lidias na cholesterol free. Aris number 27, Noche Cacas, please come in. Noche. Lakay, Mistea, personal na inabot ni Muntinlupa City Mayor Ropi Biason ang 100,000 pisong cash gift kay Lola Teodola Pisigan sa Barangay Putatan sa lungsod. Ito ay handog ng city government ng Muntinlupa sa ilalim ng Office of the Senior Citizens Affairs Office o OSCA. O ayon kay Mayor Biason, natutuwa siya dahil sa edad na 100 years ni Lola Dulay, matalas pa ang pag-iisip na ayon kay Lola, ang sikreto niya ay ang kumain ng lechon at liempo kaya humaba daw ang kanyang buhay. Ayon pa kay Biason, batay kasi sa Muntinlupa City Ordinance number 2018-147, ang residente ng lungsod na umabot sa 100 ang edad ay eligible na tumanggap ng cash gift sa ilalim din ng Republic Act 108 o mas kilalang Centenarians Act of 2016. Ang mga Pilipinong nasa edad 100 pataas ay bibigyan ng cash gift bilang pagkilala naman sa kanilang kontribusyon sa bansa. Dagdag pa ni Biason na mahalagaan niya ang mga senior citizens, kaya nagsusulong umano siya ng mga programa pa na mapangalagaan sila tulad ng libreng gamot sa hypertension at diabetes, handog kalinga ang huklan na bisita sa bedridden at iba pa. Pag-ugnayan lang umano sa OSCA office sa Barangay Bayanan, Biwok o Satellite Office sa Noche, anong first name ni Lola Dulay? Teodola Lokay. Chodola? Chodora? Teodola Pisigan. Aba, Chodola Pisigan. Pisigan Dulay. Pisigan. Pisigan. Ano, Pisigan Dulay? Okay. Maraming salamat, Noche. Balik sa inyo nga dalawa lakay ang Mistea. At para kay Lola, abay
Asan yung happy birthday song natin dito? Happy birthday na lang. Chodula Pesigan. Chodula Pesigan. Unique yung kanyang pangalan lakay, no? Oo nga, Hindi Chodora. Oo, Chodula. Balitang sports. Sports, Filipina weightlifter Elrin Ando tatangkain na dagdagan ang medalya ng Pilipinas sa Paris Olympics. Idatali mo, Kristan Karag. Kristan. Tatangkain mamaya ni Filipina Olympian Elrin Ando na mas kasungkit ng medalya sa women's weightlifting 59 kg event sa 2024 Olympics sa Paris, France. Ito na ang pangalawang beses na apak sa Olympic stage si Ando. Nagtapos siya sa ikapitong pwesto sa women's weightlifting 64 kg division sa hanggang Olympics na ginanap sa Tokyo, Japan. Mapapanood si Ando mamayang 9 o'clock p.m. dito sa Pilipinas. Kasalukuyan meron ng 2 gintong medalya at 2 bronze medals ang Pilipinas na isa ka-24 na pwesto sa medal tally ng Paris Games. Maalala rin na kagabi nag-umpisa na nga ang kampanya ng Philippine weightlifting team sa Paris Games. Pero hindi nagawang magwagi ng medalya ni John Cenisa sa mabigo sa kanyang 3 subok na mapagbuhat ng 125 kg sa snatch portion ng torneo. Ito si RH53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kristan. Standby, Aliyah Ikatlo de Fort. Pasway talaga ni Kaloy. Nadagdagan pa ang premyo na ginta kay Carlos Yulo Pag-uwi sa Pilipinas. Ang Philippine Airlines ay magkakalob ng lifetime free flights para kay Kaloy. Ayon sa PAL, ito'y pledge nila sa Philippine Sports Commission sa eksklusibong Olympic at Paralympic athletes send-off noong June 19. Maging ang OPM band na Moonstar 88 ay magbibigay din ng libreng wedding performance sa 2-time gold medalist. Samantala ang magkapatid na C ng SM, ang property giant na SM Group, ang nananatiling pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Batay sa pinabagong Philippines 50 richest list ng Forbes Asia Magazine, may $13 billion na net worth ang magkakapatid na C. Pero sabi ng Forbes, bumaba ang net worth ng magkakapatid mula sa $14.4 billion noong isang taon dahil sa paghina ng piso kontra dolyar. Samantala sa unang pagkakataon ay naungusan na ni Forza Tycoon Enrique Razon Jr., si real estate magnate at dating Senator Manny Villar sa listahan. Lumaki ang network ni Razon sa $11.1 billion dahil sa tumaas na shares ng kanyang International Container Terminal Services. Pang-apat naman sa listang pinakamayaman, si San Miguel President and CEO, si Ninong RSA, Ramon San Miguel Ang, ayan, na may $3.8 billion na net worth. At panglima naman si Isidro Consunhi at ang kanyang mga kapatid na may 3.4 billion pesos. Teka, pang ilan aking ninong si Ninong Andrutan ng Mega World, ha? Ay, oo ng Emperador, but wala rito sa top 5. Kaya magbigay ng 35 million worth ng kondo, lakay. Pero lumaki na ng tita, ha? Showbiz, Miss Thea. Bayambang, Pangasinan, Mayor Nina Jose Quiambao may babala sa tinatawag niyang Itchy Girls na tila umaaligid-aligid umano sa kanyang asawa. Kung tama ba ako, Aliyah Ikatlo, si Nina Jose Balakay yung dating artista. Okay, correct nga ang aking recollection. Idatay mo ang balita, Aliyah Ikatlo the Fourth. Tama ka dyan, Miss Thea. At trending na naman, lakay at Miss Thea, ang butihing alkalde ng Bayambang, Pangasinan na si Mayor Nina Jose Quiambao. Nag-post kasi ito sa Facebook kung saan deleted na ngayon at nag-warning saan nga'y Itchy Girls o Makati at mga higat daw dyan everywhere. Sabi ni Mayora, dahil panahon na naman ng mga ganitong tao at bilang may bahay, ay poprotektahan niya kung ano man ang sa kanya. Kaya babala at mismong sabi ng alkalde, do not ever try to cross what's mine. Dahil kung hindi raw ay hahanapin niya raw kung sino man ito. Hirit pa ng actress turned mayor na sa tila pinatatamaan niya sa kanyang Facebook post, you know who you are.
Bagamat deleted na nga ang post, ay may mga nakapag-screenshot pa rin at nare-upload sa social media. Ang 35 years old mayor ay kasal kay billionaire businessman Cesar Kimbao na 33 years ang tanda sa kanya. Gaya nga ng sabi mo, Lakay, si Cesar Kimbao ang president at CEO ng Stratcom Corporation na siyang IT service provider ng Land Transportation Office. At yan, ganun pala yun, Miss Alea, pagka billionaire ka talaga, gumugwapo ka, ano? At kung ako rin may asawang billionaire, Lakay, ay talagang haharangan ko talaga yan. Teka muna, Miss Alea, paano ko i-refund yung aking nabiling ticket sa concert ni Taylor Swift sa Austria? Ayan, nakanselado na. Oo, Lakay, wala pang detalye tungkol dyan sa concert ni Taylor Swift, no? Pero malamang marami ang nag-aabang dahil napakaraming fans ni Taylor Swift. Ayan, mga kakilala ko dyan sa News Center, yung mga fans din ni Taylor Swift. Okay. Baka humihingi din ng refund. Maraming salamat, Miss Alea. Back to you, Lakay at Miss Thea. The road is long. At yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Antabayan mga balansyadong balita, Chairman of the Board Henry Ure at Miss Kay Karen Oyong, Filipino citizen. Bye-bye!